Sa ibang balita, muling nagwapala ang Bureau of Immigration laban sa mga pasaway na dayuhang hindi rumirespeto sa ating bansa. Inihayag niya ng BI matapos maaresto ang nag-viral na Russian vlogger na nanakit at nangharas pa ng ilang Pilipino. Si Ryan Lesigue sa sentro ng balita. Posibleng hindi na makatapak muli ng Pilipinas ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Ito ay kung tuluyan siyang mapapasama sa mga blacklisted na dayuhan ng bansa. Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang hotel sa Pasay City kahapon ng vlogger matapos siyang mag-viral dahil sa ginawang pananakit at pambabastos sa ilang mga Pilipino bilang content sa kanyang vlog. Nakakulong na sa pasilidad ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa, Taguig City ang naturang dayuhan. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, pinoproseso na ng BI ang mga dokumento para ipa-deport si Zorovetsky. Lumalabas sa punong investigasyon na kabilang sa ginawa nito ay ang pangahara sa isang babae sa Taguig City at pananakot na nanakawan. Gayon din ang paghampas at pagkuha sa sombrero ng isang security guard na humaharang sa kanya. Meron ding restaurant na kinuhanan nito ng electric fan at inuwi sa hotel na kanyang tinutuluyan. Dagdag ng BI, gulo ang dala ni Zorovetsky sa Pilipinas, kaya't dapat na itong ipa-deport pabalik sa kanyang bansa. Nakita po natin yung presence niya ay nagiging nuisance to society at isa po siyang undesirable alien. Bukod po dyan, nag-file din po, nagpa-blatter din po yung isa sa mga security guards na inabala niya, na niloko at binastos niya. Nag-file po at nagpa-blatter po sa kapulisan at ito po ay kino-order sa amin ng PNP and CIDG kaya po agad po nating na-aresto ito. Marso 26 nang dumating sa bansa ang naturang vlogger. Ilang araw pa lang po siya dito. Allegedly, ang una po niyang ginawa daw dito ay may tinulungan siya na Filipino family na may mga pangangailangan sa buhay. At tinulungan daw niya ito bago po siya nagawa ng videos na ganyan. Nakikita po namin ito bilang parang tactic niya para maiwasan ang harap sa mga kaso or pag-aresto dahil parang kunwari may ginawa siyang kabutihan pero ang totoo nanggugulo talaga siya dito sa bansa natin. Sinubukan pa umano tumakas ni Zorovetsky matapos matunugan ang kaso laban sa kanya. Sa ngayon po, wala pa po tayong definite date. Inaayos pa po natin yung case against him. Aalamin din po natin kung merong naka-file o ifa-file po ang local authorities na mga criminal case against him. Kung mayroon po, aantayin po natin na matapos ang mga criminal case at kung halimbawa sentensyahan siya ng pagkakakulong dito sa Pilipinas, we would have to wait for the sentence to be na matapos niya bago po natin i-implement ang deportation. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigue para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.